Magandang araw nga pala po sa inyong lahat and sa inyong mga classmates ko and sir sa inyo po. So, dito na po tayo pupunta sa aking topic na public-private partnership and collaboration. So, nandito na po tayo sa overview of public-private partnership or PPP. So, public-private partnership or PPP involves a shared arrangement where both the government and private companies contribute resources, expertise, and responsibilities in delivering public projects and services such as highway, airports, and water systems. So, ano nga bang ibig sabihin ng PPP? So, ang PPP ay public-private partnerships ay isang kasunduan or isang usap ng mga pribadong kumpanya or yung mga private company tapos yung mga public na gobyerno. So ito ay isang kasunduan na para magkaroon sila ng usap or halimbawa yung gobyerno tapos yung mga private company may usap sila. Tapos halimbawa ang usap nila yung gobyerno ang gagawa ng bagong expressway tapos makikipagtulungan naman siya dun sa mga private company. Tapos naman ang magpupunda naman nito ay yung mga private company tapos sila magpapatayo. Kapalit naman yun yung karapatan nilang mangolekta ng toll sa loob ng isang taon. So ano nga ba yung toll? Yung toll is yun ang tinatawag na charge payable, para yun yung permission para makadaan dun sa ginagawa nilang expressway. Yun, malinaw ba? So next naman po is yung purpose of public-private partnership. So purpose is yung layunin. The main purpose of public-private partnership or PPP is to address limited government fundings, improve efficiency in project implementation, and accelerate the delivery of infrastructure and services. So, ang example nyo dito is, for example, by allowing private firms to finance and build expressway or hospital. So, dito naman po, ang pinakang layunin or purpose ng PPP ay ma-actionan nila or magawa nila ng paraan yung kakulangan ng pondo ng gobyerno. So, kumbaga parang yun yung maging solution nila para mapabilis yung paggawa ng mga proyekto, tsaka mapabuti yung mapagawa ng mga infrastruktura, ganyan, serbisyo. Tapos, halimbawa naman dito is yung kung kulang sa budget yung gobyerno ng doon para sa ospital. So, yung PPP, makakatulong yun para makapagpatayo ng bagong ospital o kaya doon sa mga pagandahin nila yung luma nilang dating ospital, ganyan. Basta laging nakaagapa yung PPP para matugunan or kaya masolusyonan nila yung kakulungan sa pondo ng gobyerno. Kumaga lagi silang lagi na magkasama or lagi na silang magtulong-tulong para mapaayos yung kakulangan ng gobyerno. So tapos na po tayo sa purpose and dilipat naman tayo sa importance of public-private partnership. So PPP plays an important role in promoting economic growth, generating employment opportunities, and enhancing the quality of public services such as improved transportation network and better healthcare facilities. So dito naman po, malaki ang kahalagahan or papel ng PPP sa pagpapaunlad ng ekonomiya dahil po naglilikha siya ng mga trabaho, tsaka nagpapaganda siya ng mga gusali o kaya yung mga transportasyon tulad ng mga sa kalsada, ganyan, mga tren. So nagpapaano din po siya ng mga
gusali ng pangkalusugan tulad ng mga ospital ganyan. Tsaka nagbibigay din siya ng trabaho sa tao. So, halimbawa po natin yan is yung dahil sa PPP, maraming mga kalsada tsaka mga tulay yung nagagawa na nagpapadali sa mga biyahe tsaka sa mga tsaka nagbibigay ng trabaho sa maraming tao. Yun ang ibig sabihin yan. So, maliwanag po. So, next naman po ang sector using public-private partnership. So, PPP is widely used in sectors such as transportation, education, healthcare, and utilities, including projects like railways, school buildings, public hospitals, and water distribution system. So, ito naman po, from the word widely po widely used. So, ibig sabihin nito pangmalawakan na pagtutulungan ng private sectors tsaka yung public. So dito po is yung PPP or yung is nagkakaroon po ng pangmalawakang pagsasagawa ng transportasyon tulad ng mga railways dyan or yung mga daanan ng mga rails. So sa edukasyon naman yung mga paaralan, sa kalusugan yun naman mga ospital, tapos sa mga water yung mga pantubig na yan yun mga kumbaga parang nagkakaroon sila ng teamwork o nagkakaroon sila ng partnership dun sa gawain nila. So malaking bagay ang ginagawa ng private sectors tsaka yun sa mga public. So basta parang nakikinabang sila sa isa't isa, kaya kailangan nila parehas magtulungan ng private tsaka ng public. Yun ang ibig sabihin yan. So okay po, malinaw po ba? So next naman po is yung example of public-private partnership. Common examples of PPP include road construction projects, airport modernization, and partnership in managing public hospitals, which help improve infrastructure quality and service delivery. So dito naman po is yung halimbawa ng PPP is yung mga pangkaraniwan na tulad po nung pagpapatayo ng mga kalsada o yung mga kalsada na dinadaanan natin ganyan. Tapos yung mga modern na po na na mga paliparan sa airport ganyan. Tapos yung mga pampubliko, mga ospital, yan po yung mga halimbawa nun. So ang may halimbawa ko dito is yung tulad nung pagpapaayos or pagpapalawak ng Ninoy Aquino International Airport or yung NAIA para mas maging modern siya or mas maganda yung serbisyo, tsaka yung ng mga pasahero, kumbaga komportable sila sa pagiging ganun. So yan lang yung mga ilang halimbawa ng PPP or yung tinatawag na public-private partnership. And next naman po is yung role of public-private partnership center. The PPP Center serves as the main coordinating body that provides technical assistance, facilitates project development, and monitors implementation, such as helping agency prepare proposal for large-scale infrastructure projects. So dito naman po is ibig sabihin niyan, dito naman po yung mga gampanin o yung mga dapat gawin o tungkulin ng public-private partnership. So diyan po yung tinatawag po natin na PPP is yung mga sila po yung mga pangunahing ahensya na siya po yung nagfe-facilitate or yung nagko-coordinate ng mga paggagawa ng mga ospital ganyan, ng mga release or mga kalsada, mga ganyan. Tsaka po yung PPP, sila po yung nagbibigay po ng tulong sa pagbuo ng mga proyekto ganyan, tapos nagbabantay po para mapaganda po or mas maganda or mas maging maayos, kasi nababantayan ng PPP yung pagpapagawa po ng mga proyekto. Yun. And also sila din po yung mga nagiging kumbaga nagiging gabay para
masakatuparan po yung pagpapagawa nga ng ganong proyekto. Tsaka sa kanila din po yung sa PPP din po nakikipag-ugnayan yung mga yung ibang ahensya para magkaroon sila ng guide sa pagpapagawa ng isang proyekto. Ganyan lang po yun. Ibig sabihin nun, maliwanag po ba? So next naman po is yung Public-Private Partnership Center Program. So programs such as the Project Development and Monitoring Facility or PDMF, capacity building activities and investment promotion initiatives support the preparation and execution of PPP projects including feasibility studies for highway and airports. So dito naman po, ibig sabihin nito, yung tinatawag po natin na PDMF or yung Project Development and Monitoring Facility is yan po yung mga programa or yun yung mga activity na ginagawa ng PDMF na yan, ng mga PPP para dahil po yung PPP is lagi silang nakaantabay or lagi silang nakasuporta dun sa mga activity na yan. So yung PPP is yung para nagiging daan para may sagawa nila yung halimbawa pagpapagawa ng mga bagong kalsada or mga bagong paaralan, ganyan. So halimbawa niyan is yung PPP is sila yung nagbibigay ng pondo para maisagawa nila ng maayos yung pagpapagawa halimbawa ng highway nga, ng mga bagong paaralan, ganyan. Kumbaga yung PPP is laging bibigay ng pondo, sila yung nakaantabay dyan para magawa nila yung project nila. So yun lang ibig sabihin yan, maliwanag po. And next naman po is yung role of National Economic and Development Authority or NEDA. NEDA reviews and approves major PPP project to ensure alignment with national goals and economic feasibility, such as evaluating large transport or energy projects before implementation. And ang ibig sabihin naman po nito, yung NEDA naman po tinatawag or yung National Economic and Development Authority is sila po yung nagsusuri or sila yung nag-a-approve baga. Kumbaga hindi makakagawa ng project itong PPP kung walang approve nitong NEDA or walang pahintulot ba ganun. So tinitiyak ng mga NEDA na yan kung ayos ba yung ginagawa nilang mga proyekto, kung meron ba siyang pakinabang or maganda ba siya sa may naitutulong ba siya sa bansa natin, ganyan. May naitutulong ba siya kung hindi lang ba kumbaga parang hindi siya kurakot lamang, ganto ganyan. Kumbaga merong pakinabang yung pagkakagawa ng project nila. So yung NEDA dyan na tinatawag, halimbawa dyan is yung sinisigurado ng NEDA na kung yung halimbawa ay pinapagawa ba ng PPP is yung kuryente, kung nagagawa ng planta ng kuryente, ganon na itatayo ng PPP. So inaano ng NEDA, kumbaga tinitiyak muna ng NEDA kung hindi ba kikita yung mga PPP or kung walang pangungurakot na gagawin ng PPP. Kumbaga talagang masasagawa nila ng maayos yung trabaho nila. Yun ang ibig sabihin niyan. So maliwanag po. So next naman po is yung role of LGUs and GOCCS. So LGUs and GOCCS implement projects at the local level by partnering with private firms to address community needs such as local road improvements, markets, and water supply system. So ibig sabihin naman nito, una, ano nga ba yung tinatawag natin na LGU o yung GOCC na yan? So yung LGU is local government units, and yung GOCC naman yan is yung government owned and controlled corporations. So ano nga ba yung mga yan? So yan, yung mga local na pamahalaan na nagpapatupad ng mga proyekto ng PPP sa lokal yan yun. So yung mga yan is nakikipagtulungan sila para sa makapagpagawa ng mga pribadong kumpanya, tulad nung pagpapagawa nga ng halimbawa natin is pagpapagawa nga ng kalsada, ganyan. So yung pagpapaayos ng patubig sa palengke, ganyan. Kumbaga nagtutulungan sila. Kumbaga yan yung gumagawa sa mga lokal na
paggawa ng pagtatrabaho sa isang syudad. Yan yun. And halimbawa niyan is yung yung halimbawa sa isang municipality nagkakaroon ng pakikipag partnership ganyan para makapagpagawa yung mga private private nga ba to na kumpanya. So para ayusin nila yung mga palengke nga ganyan, tapos makapag sila ng maayos sa tubig. Diba syempre naman ang pinakang kailangan sa isang palengke is yung pagpapaano ng tubig. Kumbaga yun nga, nagtutulungan sila para mapagaan din yung so kikita nga naman dyan yung PPP. So trabaho din nila yan. So nasa komunidad din nila, tapos sila din yung nagkakaroon ng problema, kaya lalapit sila sa PPP para makapagpagawa ng ng ganyan. And opportunity yun ng mga PPP para magkaroon sila ng trabaho, ganyan. Yun lang ibig sabihin yun. Yung mga LGU na tsaka GOCC, yan yung mga katulong, yung mga sa lokal ng pamahalaan para masagawa nila yung kanilang proyekto. Yun lang ibig sabihin yan po. And next naman po is yung industry academic collaboration. So industry academic collaboration involves partnerships between educational institutions and private companies to support research, innovation, and workforce development, such as universities working with tech companies or agri firms. And ibig sabihin naman po nito, nagkakaroon naman dito ng pagtutulungan nagkakaroon naman dito ng parang communicate ng mga industriya tsaka yung sa mga sa industry tsaka yung mga academic, tulad nung sa school ganyan, katulad nung sa school and sa industry. Parang nagkakaroon sila ng pagtutulungan para magkaroon sila ng innovation, magkaroon sila ng research. Yan ang ginagawa ng ng pag-aaral sa school. Kumbaga nakakatulong yung institusyon ng para sa edukasyon, para magkaroon sila ng magkaroon ng kaalaman ganyan. Tulad nga ng halimbawa ko niyan is yung sa isang university is merong intern na nag-aaral ng mga software ganyan, ng mga nagkakaroon ng intern. So kumbaga nagkakaroon ng parang nahahasa yung ating skills, or nagkakaroon tayo ng kasanayan ba, nagkakaroon tayo ng ganun para magkaroon tayo ng panibagong idea, innovation. So ganyan, so nagkakaroon sila ng communicate sa isa't isa, nakikipagtulungan yung university sa isang kampanya para makagawa ng panibagong proyekto. So yun lang ibig sabihin niya. And parang ganun lang din yan, parang kumbaga nagkakaroon tayo ng kaalaman ganyan, tapos para din makatulong tayo sa ating industry. So yun lang po ibig sabihin ng industry sa academic collaboration. And next naman po, importance of collaboration. This collaboration helps bridge theory and practices, promotes innovation, and prepare studies with industry relevant skills. For example, through internship, joint research, and training programs. So malinaw naman po dyan yung sinasabi niyang nasa na yan So ibig sabihin lang po niyan, napakahalaga nung pagtutulungan nagkakaroon ng collaboration. So tulad nga dito ng sinasabi dyan sa is parang pakikipagtulungan nung parang kaalaman natin, mga natutunan natin, yung mga theory about na nababasa natin sa libro ganyan, tapos iba pa yung mga natututunan natin sa industry ganyan. So halimbawa nga dyan is nagkakaroon ng sa pamamagitan ng mga internship na yan. So nagkakaroon tayo ng bagong skills, hindi lamang yung galing dun sa libro, kundi para galing din sa kumpanya na trabaho natin. Tapos yung halimbawa yun yung mga research natin na pinag-aralan na ganyan, tapos yung mga training programs na sinasalihan natin. And halimbawa ko dyan is yung halimbawa
isang estudyante ng engineering. So, direkta silang natututo sa sa mga natututunan nila sa construction company ganyan na hindi nila na tututunan sa libro. So iba pa rin kapag talaga may natututunan silang skills ganyan. Yun ang ibig sabihin niyang collaboration yan. Kumbaga maganda yung meron tulungan para mapalawak pa nila yung kaalaman nila. Yun ang ibig sabihin niyan. So maliwanag po ba? And the last of my report naman po is the example of collaboration. Examples include universities partnering with agribusiness firms on sustainable farming, engineering school working with construction companies on infrastructure design, and IT schools collaborating with software companies. So, ibig sabihin naman po niyan is kung nakikita nyo po is yung mga halimbawa po ng pagtutulungan isang halimbawa po niyan dito is katulad po nun sa mga university na nagkakaroon ng collaboration sa mga kumpanya naman ng agrikultura ganyan, sa about naman po sa farming. So yung mga pinag-aaralan nila ganyan, tapos yung mga engineering naman po na nakikipagtulungan sa kumpanya ng mga construction ganyan, sa mga pagdidisenyo ganyan ng mga infrastructure ganyan, ng mga gusali. So yan po ibig sabihin yung mga collaboration naman po yan. Tapos example po pong isa niyan is yung mga paaralan po ng mga IT ganyan sa mga technology. So nakikipagtulungan naman po yan sa mga kumpanya ng mga software ganyan. And halimbawa ko naman po niyan is yung halimbawa isang university naman. So sa isang university naman tapos nag-aaral naman yung parang pinag-aaral naman nila yung sa mga agricultural naman ng kumpanya. So nagkakaroon sila ng pagsasama-sama, nag-aaral sila about dun sa mga bagong paraan ng pagtatanim para magkaroon sila ng panibagong produkto or yung mga tanim nila na iwas sa mga sakit ganyan. Yun naman po ang ibig sabihin niyan. And yun na nga po, yun lang ang ibig sabihin niyan, example of collaboration. So ang next naman po niyan is research partnerships na itatalakay naman po sa inyo ni Jeneline Labrador. And dyan lang po ang aking part. Thank you po.